Hello guys, kumusta? So ngayong araw ay meron ako ditong ignition switch. Ayan. So ang ignition switch na to ilalagay ko dun sa DT125 ko, yung yellow. Ayan. So hindi talaga siya pang DT125 pero original na Yamaha. Ayan, di ko sure kung DT100 to. So ang kaibahan lang nito, yung wire socket. Ayan. So, yung sa may DT125 is iba na yung socket niya, no? Parang unang DT na. Parang bagong DT na pala. Tapos, ito yung lumang original na switch ng DT125. Ayan. Ang magkaiba lang, itong ilalim. Which is removable naman siya. So, ang gagawin ko, isuswap ko lang to dito. Pati itong socket na to. Ayan, pareho lang silang 4 wires. Ayan. Tapos, switch on lang. Ayan, switch on. Di ba? Ayan. So, yung iba kasi meron siyang switch on, tapos meron pa siyang light switch. So, dalawang click. Dapat 1 click lang. So, ayan. So, ang gusto ko kasi, etong susi na to, nabubuksan niya lahat. Yung seat lock, pati yung gas tank cap. Ayan, pati yung steering lock. So, yun yung gagawin natin ngayong araw. So, may mga nabili na akong mga parts tulad nito. Ito yung seat lock. Under restoration pa rin siya. Ayan. Pati yung gas cap. Ongoing pa rin yung restoration. Nabap ko na to, kaya makinang. Ang problema lang, yung gusto kong susi, ayaw umandar dito. Ayan, hindi siya umiikot. So, pati dito sa may seat lock natin. Ayan. Ayaw. Meron din tong helmet lock. Na, ayan, wala na yun. Ginawan ko na lang yun ng paraan. Papakita ko mamaya. Okay, meron na rin akong steering lock. Ang problema ko lang dito, guys. Yung gusto kong susi, hindi siya pumapasok kasi magkaiba yung groove nila. Ayan. Ito kasing nabili kong lock, mas modern na yung groove. At iba-iba kasi yung mga susi. May papasok ko sana to. Ito yung orig na susi nito. May papasok ko sana to kung ang groove nito ay nasa left side. Nasa right side kasi siya ngayon. So, iba-iba yan. So, kung gusto nyong i-centralize yung key nyo, kailangan lahat ng mga papasukan ng susi ay tulad nito, purong left side lahat yung groove. Kasi hindi siya papasok sa right side. Tulad nito, right side. Hindi siya pumapasok. Diba? Pero kung kaya namang gawa ng paraan yan, ang balak ko kasi ikikikil ko yung loob niyan para pumasok to. Pero wag na muna yan. Dito na muna tayo sa dalawa. So, sa mga unang Yamaha, yung susi nila, ayan, meron silang mga cut dito, no? So, sa mga unang Yamaha, dalawang uri lang ng cut yung susi nila. Meron tayong deep cut at no cut. Ayan, kung papasin nyo, ito yung sequence niyan. So, tulad nito, dito yung no cut, deep cut, no cut, deep cut ulit. So, ayan, meron tayong 5 na cut, ano? So, sa mga bagong Yamaha naman, nadagdagan na yung cut nila. So, meron na tayong no cut, medium cut, no cut, deep cut, at medium cut ulit. So, ayan, ito yung susi ng DT125 ko na camel type. So, sinentralize ko na rin yun. Kaya, hindi ko na to ginagamit. Isang susi na lang ginagamit ko doon. Tapos, marami rin tayong iba't ibang susi. So, ito, dalawa yung groove na dito. Ayan, tapos tapos left side. Pero marami tayong mga klase ng susi na ginagamit ng Yamaha talaga. So, meron tayong ito, single groove, right side. Ito na yung madalas gamitin ngayon, yung 2 grooves. Ayan, right or left side. Ito right side.
Tapos, single groove na left side. Ayan. So, ang kokopyahin natin ngayon ay ito, double groove na left side. So, dito sa seat lock, wala namang problema kasi pumapasok naman siya. At dito, sa gas cap, itong double groove left side. So, para mairiki natin yan, kailangan natin buksan ito. So, ito, ongoing na yung restoration. Pinalitan ko na yung back plate. Ayan, pinalitan ko na ng stainless. Ayan, yung mga original keys, meron yung code. Ayan, ito 4179. Pero yung code na yan, ito yung ano lang, blank code lang yan. Yung uri lang ng susi. Hindi yan yung cut. Sa pagkakaintindi ko. So, ayan, ito ginawa ko na lang to. Kasi ito yung original niyan. Ayan, makalawang na. Para hindi na rin kalawangin, di ba? Stainless na. So, ito yung pinaka key cylinder natin, guys. Ayan, gitna. Tanggalin na muna natin to para baka magliparan. Kasi meron siyang spring tension. Tapos, tanggalin natin to. Ayan. Makikita nyo yung red part na yan. Ayan ay ginawa ko na lang. Kasi medyo maluwag na to. May wear na. So, ginawa ko na lang ng paraan. Para hindi umalog-alog. So, para mahugot natin itong cylinder. Pansin nyo ba itong kulay tanso na to? Ibababa lang natin yan. Yan yung lock niya. Ayan, baba lang natin. Tapos, tulak palabas. Yun. Tulak palabas. Dahan-dahan kasi may mga key wafers yan na pwedeng lumipad. Pero nakalock naman yan in place. Ayan, ito yung mga wafers natin. Ayan yung mga wafers na kailangan nating i-modify or pagpalitin. Ito na yung key cylinder natin. Ito yung nag-a-align para mag-unlock siya. Ayan. So, dahil hindi siya tugma, meron pa rin nakaangat. Ito yung pumipigil para hindi umikot yung cylinder natin, ano? Kasi mali yung susi. So, dapat mai-align natin yan at maging flat dito sa cylinder. So, doon pa lang natin siya ma-unlock. So, dahil sinaunang seat lock to, dalawa lang rin yung cut nito. So, dalawang type lang ng wafers ang nakalagay dito. So, hugutin ko ha. Ito yung isa. Meron yung malilit na spring. Ingatan lang na hindi mawala. Okay. Okay. Bale, meron tayong 5 wafers. Pabalik ko lang yung spring. Tapos ito na yung pinaka-lock, ano. So guys, dahil lumang seat lock na to, meron lang din itong 2 types of wafers. So ito yung mga malalapad at makitid. So bakit malapad? Malapad yung ilalim. Ito, makitid yung ilalim. Ayan. Susukatin natin sa caliper. Itong malapad nasa 3.4 mm. Itong makitid ay nasa 2.5 mm lamang. So, pinakita ko sa inyo yung susi natin kanina. Meron tayong, ito yung susi natin, ano. So, meron tayo ditong 5 cut, no. No cut,
deep cut, deep cut, no cut, deep cut. So yung mga no cut, dapat nakalagay dyan yung makikitid. No cut, makitid, deep cut, malapad, deep cut, malapad, deep cut, malapad ulit, no cut, makitid, deep cut, malapad. So, ayan na yung, so, bali, ayan na yung magiging alignment ng mga wafers natin pag nakalagay na doon sa cylinder para mag-open sila sa susi na to. Testing natin. So, ito na yung cylinder natin. So, no cut. Ito yung no cut natin, ano? Pagpalitin ko lang. Mas sariwa kasi ito. Ayan, no cut. Dito sa unang slot, no cut. So, pwede rin yung i-modify yan gamit yung kikil. Yung mga malapad, pwedeng gawing manipis. Yun lang. Pero yung manipis, di na pwedeng i-modify. Ayan. Mga malapad ulit. Malapad. Ayan. Makitid. Malapad ulit. At yung pinakalak natin. Ang panghuli. So, testingin natin yung susi natin. Medyo mahirap lang pumasok. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, kung makikita nyo, nag-align na yung mga wafers natin sa cylinder kapag nakalagay itong susi. So, try natin dun sa lock. Minsan, halos lahat makikitid, isa lang yung malapad. So, mas maganda talaga. Maraming reserbang wafers. Tulad nito, mga kinuha ko sa mga sirang switch, lumang switch ng mga Yamaha. Halos magkakapareho lang kasi yan kapag orig switch. Ayan, pare-pareho yung wafers. Pero yung mga replacement na switch, iba na. So, ayan yung mga reserba ko. Pagpipilian, kapag wala akong ma-modify, kukuha lang ako sa mga to. Ayan, marami na akong naipon. Okay, babalik ko lang siya dito. Para maibalik to, papasok lang natin. Ayan, i-compress lang natin yung pinakalock at ilagay yung susian sa kalahati. Kasi kapag sinagad mo yung susi, hindi mo maibababa itong pinakalock niya. Hindi siya papasok. So, pasok na natin. Kita nyo yung stopper. Yung stopper i-align dito sa groove. Ha? Sulitin ko lang. Mahirap eh. Okay. Ayun. Ayan guys. Pasok na natin. So ngayon, testingin natin itong susi natin. Ayan. Naikot na. Tapos guys, nagpa-brake na rin ako ng helmet hook. Ayan. Stainless na rin. Para hindi nakalawangin. Kasi nung binili ko kasi ito, wala siyang kasamang ganito. Ayan, naiwala na rin. Ayan. Hindi ko pa lang muna ipe-permanent itong pin kasi i-paint ko pa tong body ng switch. Kaya, ganyan muna. Hindi ko muna siya kinat. Ayan. Lock natin. Yun. Okay. So, ito na yung susi. Okay. Tapos, ito yung seat lock. Ayan. Nag-a-unlock na siya. Diba? Tapos, yung helmet lock. So, kapag seat lock, clockwise. Kapag helmet lock, counterclockwise. Ayun. Diba? Isa pa. Ayun.
Ayos. Okay na to. Dito naman tayo sa gas cap. So, ito medyo nabuksan ko na rin to guys, ano. Pero hindi ko pa naayos yung susian. Ayan, hindi pa siya na-unlock. Ayan. So, napalitan ko na ng stainless yung pin. Hindi ko muna siya linak. Kasi mayroon niyang clip dito. So, mamaya ko na yung ilalagay. Ayan, tinanggal ko muna. So, dito sa gas cap, actually, yung pinakalak sa dulo, same lang din nung dito. So, yun, pwede mo siyang sungkitin magmula dito sa labas. Kung may pansungkit ka, tapos sugutin itong lock. Pero kung wala, buksan na lang dito sa likod. Kasi mahirap yung sungkitin at i-unlock, lalo na kung medyo marumi na yung loob ng susian. Nag-i-stack up kasi yung minsan yun, yung pinakalak sa dulo. So, ayan, disassemble ko lang. Tanggalin natin itong takip. Tanggalin lang itong dalawang screw. Oops. Okay. Tanggalin lang yan. Pati ito. So, buti na lang marami akong extra wafers na pwedeng pagpilian. So, meron pa akong isang nabiling ganito. Parating pa lang siya, guys. Kasi, ang problema ko dito, ayan. Meron na siyang crack dito at nirepair ko na lang. So, ito yung loob. Ito yung pinakalock. So, bali, dito yung nakalagay. Pag umiikot, ayan. Pag sinusisian, ayan, nag-up and down lang yan. So, ngayon. So, kailangan tanggalin to. Ayan, natatanggal naman yan. Susungkitin lang. Siyempre, dahan-dahan na huwag mabasag yung pinaka-plastic. Kasi basag na siya. Lalo pang masisira. Meron yung o-ring para hindi pumasok yung gas sa susian. Okay, tanggalin natin to. So, ito ulit yung cylinder natin, same ng seat lock. Unlock natin magmula dito. Yan, unlock lang natin para lumabas. Tapos push. Yun. Ito na siya, guys. Lalabas na yan. Basta ma-unlock yung pinakadulo. Okay. Tatanggalin ko lang ulit yung mga wafers. 5 ulit yan. So, no cut. Mauna tong no cut. Okay. Tapos, 2 dip, 1 no cut ulit, at 1 dip. Ayan. Ganun lang kadali. At ibalik na ulit natin, guys. Okay. Kaya marami dapat reserba. Kaya hindi ko tinatapon yung mga lumang switch na pinapalitan ko eh. Kasi magagamit natin yan. Okay. Testingin natin kung mag-a-align na sila sa switch na to. Ayun. Ayan, pantay na, guys. Ayan, may konting wear lang. Kaya hindi pantay. Ayan, guys. Pantay na. Minsan kapag medyo pudpud na yung pasukan na susian, medyo nakaangat na yung dulo. Pero kaya naman yan. Pipigain lang ng konti yung susi para ma-unlock. So, ibalik na natin siya sa casing. Tulad kanina, yung stopper sa may groove. Ayan, hugutin ko lang ng konti para bumaba yung lock. Okay, ito na yung gas cap natin. Nag-unlock na siya ngayon. Ayun, no. Lock, unlock.
So, kung ayaw nyo naman kalkalin yung mga wafers na yan, madali lang naman yan i-duplicate. Basta may key cutter ka, guys. Ayan. Ayan, key cutter. Ayan. Tapos, mga reserbang susi. Tulad nito, mga blank keys. Iba-iba yung type ng groove. So, testingin nga natin. Ang hindi ko na lang nagawa itong steering lock. So, nagtatry kasi ako maghanap ng steering lock na ang susi ay left side yung groove. Kasi yon mas madali yung i-modify. Madali nating maipapasok yung double groove na ganito sa mga ganun. So, dahil wala tong yung DT125 ko, nung nabili ko, wala na talaga siyang takip. Nagpabricate na lang din ako ng takip. Ginaya ko yung urig na stock. Stainless. Yan siya, guys. Ito yung sa may manubela. Papakita ko sa inyo mamaya. Testingin muna natin yung testingin natin itong gas cap natin. Okay, ito yung cap natin. Dapat naka-unlock muna. Yan. Iba talaga pag urig. Tapos lock. Yun. Yan. Hindi mo na yan mailalabas. Yung mga replacement, may binili akong replacement kahit nakalock na. Lumalabas pa rin. Yan, iba talaga pag original. Unlock ulit natin. Pwede naman permanent unlock. Para kapag magagas ka, hindi mo na kailangan isusi pa. Ayan. Pero iba na rin yung may lock ngayon. Kasi maraming nantitrip ngayon. Ayan, guys. Okay na to. Kailangan lang palitan yung pinakatakip ng susian. Naghahanap pa ako niyan. Tapos, pagkita ko lang yung steering lock natin. Ayan, lalagay natin siya. Meron na yung spring pala, guys, ha. Yan. Kapag nakabaon, nakalock yan. Kapag nakaangat, naka-unlock. So, ito yung pinakatakip niyan. Para hindi siya lumabas. Tapos, yung rivet. So, ganyan. Yung seat lock natin, dito yan nakalagay. Ayan, wala pa akong seat, kaya hindi pa natin matesting. Napakahirap pumanap ng bago nito. Kung meron man, sobrang mahal. Kaya naganap na lang ako ng luma. Ayan, ni-restore ko na lang. Paint na lang kulang nito. So, ayan mga boss. Sana nakatulong ito. At nakapagbigay ng tips kung gusto nyong isang susi na lang sa lahat. Kasi mahirap yung iba-iba, ang daming susi. Ang dami mong dalang susi. Ayan. So, hanggang dito na lang. Ride safe sa inyong lahat.